Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina nga ay lumabas na ang balita na si De'Aaron Fox ay nilagay na ng Sacramento Kings sa trade market at ang preferred destination nito, matrade man siya o hindi, ay ang San Antonio Spurs. Kaya naman kung ikaw nga ang Spurs, ay makikipag-trade ka pa ba kay De'Aaron Fox o hihintayin mo na lamang ito sa 2026 kung saan free agent na siya? Total gusto din naman ito na mapunta sa Spurs in the first place at may enough cap space pa naman sila to sign him. Kung makikipag-trade ang Spurs sa kanya ay kailangan nilang bitawan ang tulad ni Stephen Cassell at iba pang young assets kasama si Chris Paul bilang salary filler. Bukod dito ay sasamahan mo pa nga yan ng multiple first round and second round draft picks, ngunit tiyak nga na nasa team mo si Fox na long term dahil diretso na ito pipirma ng max contract extension sa current contract niya. Ang kapalit ngamang nito ay madami ngang mawawala sa team nyo. Subalit kung hihintayin naman nila si Fox sa 2026 ay wala nga silang bibitawan ng mga players. Ang risk lamang dito ay posible itong mapunta sa isang team ngayong trade deadline and who knows kung magustuhan niya dito at pumirma siya ng contract extension dito. Bukod dyan ay nandun din nga mga kaibigan ang risk na makagawa ng offer ang ibang team sa kanya na magustuhan niya. In this case ay nawala pa nga ang posibleng point guard na magiging kaduo ni Wemby na nagpapakita ng potensyal na maging top 5 player sa NBA moving forward. Kung kayo ba ang San Antonio Spurs, ano ba ang gagawin nyo? Maghihintay sa 2026 free agency o makikipag-trade na ngayong February 6 trade deadline? Habang si Isaiah Thomas naman ay hindi pa nga sumusuko at gusto pa din niya na gumawa ng NBA comeback. Sa first game niya para sa G League team ng Utah Jazz ay nagtala siya ng 40 points and 8 assists including ang 4 3-pointers. Si IT nga ay may mga oras doon na isa siya sa mga best point guards sa buong NBA. Ganun pa man dahil sa hip injury ay naapektuhan nga ang kanyang mobility. Sa opensa nga ay walang problema si IT. Kahit na ilagay mo siya sa NBA ngayon sa kahit na anong team, kapag binigyan mo nga siya ng pagkakataon ay kaya niyang gumawa ng 15 points. Ganun pa man ay kaya niya din nga na mabigyan ang kanyang tao ng mahigit 20 points. At ito nga ang pinakadahilan kung bakit hindi siya tumatagal sa NBA lately. At ito nga ay ang depensa mga kaibigan. Sa palagay nyo ba ay may team pa na makikinabang ng talento ng former All-NBA team member Isaiah Thomas? Solid 30 points, 9 rebounds, and 6 assists naman ang ginawa ni Deni Avdija sa 125-112 win ng Portland Trailblazers kontra Milwaukee Bucks. 25.7 assists din si Anthony Simons, 21 points, 14 rebounds si DeAndre Ayton, at 17 points and 5 assists si Shadon Sharp. Sa Bucks naman ay 39 points, 12 rebounds, and 5 assists si Giannis on 71% shooting sa field at 20 points and 6 assists naman si Damian Lillard. Habang nakuha din ng Golden State Warriors na walang Stephen Curry ang panalo laban sa Utah Jazz sa score na 114-103. 23 points, 5 rebounds si Dennis Schroeder, 20 points, 7 rebounds, and 6 assists si Podziemski at 19 points naman mula kay Andrew Wiggins.